Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ang aking pong topic sa araw nito ay kabutihan. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron po tayo 3 talata sa araw na ito. Bago po natin umpisahan ang ating topic sa araw na ito, ay tayo po ay manalangin muna. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, muli na naman po kami nandito sa inyong harapan upang magpasalamat sa gabay at biyaya na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Muli na naman po kami nagpapasalamat, Diyos Ama, sa pagdilat po ng aming mata sa oras na ito, sa araw na ito. Napakalaking biyaya po ito para sa amin, Diyos Ama. Diyos Ama, pagkaloob niyo po sa amin, ibigay niyo po sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, Amen. Good day, brothers and sisters. Tayo po ay maghahandog muna ng awit papuri para sa ating Diyos Amang nasa langit. Huwag po tayong maiinip, ating pong ipakinggan, isa isip at isa puso, brothers and sisters. Napakasarap po magkinig ng awit papuri.
Amen, brothers and sisters. Makinig ng awit papuri. Atin na pong babasahin ang ating topic na kabutihan. Babasahin ko na po ang unang talata ay nasa Hebreo chapter 6 verse 5 to 6. Verse 5. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahon darating. 6. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at ibinilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen guys, napakaganda po ng mensahe. Sa nilalaman po ng talata ay ang isang tao daw po na nilalang na nakapagpakinig na ng salita ng Diyos, nakakilala na po sa ating Diyos amang nasa langit, nakakilala na po sa ating Panginoon Yesus, at nakatikim na po siya o nabiyayaan na ng ating Diyos amang nasa langit. Kumbagay, kung meron siya nahiling sa ating Diyos amang nasa langit na naibigay o natupad, kumbaga naranasan na niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang isang tao na nakakilala na sa Diyos at ay biglang tumalikod sa Diyos, ay hindi na po siya makakapagsisi. Kaya mag-ingat po tayo, brother and sister. Tayo pong nakakilala na sa Diyos, ay atin pong ituloy-tuloy na po ang pananampalataya at ang pagkilala sa Diyos. Sa kadahilan na napakadelikado po. Dahil hindi na po tayo makakapagsisi kung tayo nangumbalik sa mga maling gawain. Pagpatuloy na po natin ang pagkilala sa Diyos, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Huwag po tayong tatalikod o babalik sa mga maling gawain sapagkat tayo tatalikuran na ng ating Diyos ang mga masama. Mag-iingat po tayo guys. Yan po ang nilalaman ng talata. Akin naman pong babasahin ang pangalawang talata ay nasa 1 Pedro chapter 3 verse 13 to 14. Verse 13. At sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo'y walang hinahangad kundi pawang kabutihan? 14. At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Amen guys, napakaganda po ng mensahe. Kung tayo po daw ay nagpaplano na gumawa ng mabuti sa nilalaman po ng talata, kung sino man daw sa atin ang mamiminsala o hahadlang sa paggawa ng mabuti, ay wag po tayong matakot. Ituloy lang daw po natin ang paggawa ng mabuti kahit meron pong kumukontra sa atin. Ayan po ang nilalaman ng talata guys. Pagpatuloy lang po natin ang paggawa ng mabuti. Kung meron pong humahadlang ay wag po natin pansinin guys. Yan po ang nilalaman ng talata. Napakaganda po ng mensahe, brothers and sisters. Akin naman pong babasahin ang pangatlong talata ay nasa 1 chapter 5 verse 29. Verse 29. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilimangan
Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila lahat ng gumawa ng mabuti. At pagkalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay paparusahan. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng mensahe sa pagdating po ng paghuhukom o sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Lahat po ng gumawa ng kabutihan, lahat po ng gumawa ng mabuti sa ating kapwa, lahat po ng sumunod sa aral ng ating Panginoong Yesus. Kung sila po ay nangamatay na o mga nangabuhay pa sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, lahat daw po ng mga nangamatay na kumilala sa ating Panginoong Yesus at gumawa ng kabutihan, sa pagdating po ng ating Panginoong Yesus ay sila po muling bubuhayin at isasama ng ating Panginoong Yesus. Lahat po ng gumawa ng kabutihan. Kaya po tayo guys, brothers and sisters, huwag po tayo mag-alinlangan na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat ito po ang magagamit natin sa paghuhukom. Dito po tayo husgahan o dito po tayo mabibigyan ng parangal ng ating Diyos amang nasa langit sa mga ginawa nating kabutihan. Tayo po'y pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng mensahe guys. Sa nilalaman din po ng talata, lahat ng mga tao na gumawa ng masama sa kanyang kapwa ay parurusahan pagdating ng paghuhukom. Kaya mag-iingat tayo guys. Lagi po tayo magkikinig ng salita ng Diyos na buhay upang sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Brothers and sisters, napakaganda po ng ating mensahe. Magtatapos na po ang ating topic. Tayo po yung mag-closing prayer na po. Pikit po natin ang ating mga mata. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, muli na naman po kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa kadahilanan kami na naman po ay nakapagkinig ng inyong salita. Napakainig ng inyong salita na buhay na makapangyarihan. Nakakain na naman po ang aming espiritu ng inyong salita. Maraming pong salamat, Diyos Ama. Diyos Ama, inihiling po ng bawat isa, nagsusumamo, nagabayan niyo po kami sa araw-araw at ipagkaloob niyo po ang aming mga pangangailangan sa araw-araw at ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brothers and sisters, muli po akong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pakikinig na aking pong sinishare na salita ng Diyos na buhay. Sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. Bye-bye. God bless to all.